May adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kahugpungan sa mga kaparehas sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Maghahatod og pamalandong inyo karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes, Pebrero 6, 2025, sulod sa ika-upat nga semana sa ordinaryong panahon. Ang ebanghelyo natong pamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Gitigom ni Jesus ang napulog duha ka tinun-an ug gipadala sa tinagurha. Unya gihatagan sila sa gahom sa pagnilin sa mga yawa ug giingnan sila. Ayaw kamo pagdalag pagkaon, ni puntil, ni kwarta o bisan unsa, gawas lamang sa sungkod. Pag sandalyas kamo, apan ayaw pagdalag laing bisni, gawas sa inyong gisulob. Mingon usab siya kanila, sa inyong pag-abot sa lungsod, adto saka sa balay sa nagdapit kaninyo, ug ayaw balhin sa laing balay. Hangtod mubiya kamo ni anang lungsura. Kung mahiadto kamo sa usa ka dapit diin ang mga tao dili mudawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyae kanang dapita ug taktaka ang abog sa inyong tiil. Pasidaan kini alang kanila. Busa naglakaw sila ug nagwali ang mga tao sa kinahanglan nga maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinganlan og daghang mga yawa o gihaplasan nilaglana o giayo ang daghang mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, ako ang pagtimbaya sa ato ang mga birthday celebrators karong adlaw. Sa ato ang mga ikaigsuunan nga nag-celebrate sa ilahang birthday sa bulan sa Pebrero. Usan na niana ang ako ang kuya na si Kuya Erwin Samonte, ato ang amigo og higala nga pari si Father Nestor Rimasog, o ang ato ang mga kaubang pari usab nga nagsaulog karong sa bulan sa Pebrero, o ang ato ang secretary diya sa Chancery Office na si Wilin, o usab sa ato ang mga amigong higala nga naghatag og kanang pagkaon o kanang mga grasya dinhi sa Archbishop house. Salamat kayo sa imong birthday na gihatag na pagkaon. God win as you celebrate your 19th birthday. Bisan pa man nga kini imuhang intensyon na gihatag para sa atong mahal na Arsobispo na si Archbishop Martin, na kami nga naadiri karon nga nakaambit pod usab sa imong lamian kay nga mga pagkaon. Salamat kayo. Happy birthday, Godwin, as you celebrate your birthday yesterday, ika-19th birthday. So, ako ang dakong pagpasalamat sa ato ang mga staff o sa ato ang mga kaila diha sa Mars MC Hospital nga mo ay nag-facilitate diha sa laboratory department diha sa Mars MC nga mo ay nagkuha sa ako ang dugo o mo ay nag-examine niini nga mo ay nag-test. O, salamat kayo diha pod sa ato ang malasakit nga maoy mintabang ka nato para sa atong mga bills, o sa ato ang HR na maoy naghatag og ganang giya unsa kong buhaton si Ate Melky, sa ato ang OIC na si Ma'am Jennifer Orbistondo, sa ato ang mga higala usab sa dental department. Salamat na panginunahan ni Dr. Pingoy na maoy naglimpyo sa akong ngipon, o mo pa napadoy follow-up check-up kay naadoy mga angay tawonon o pastahan pa. Salamat kayo. It is part of my pastoral care or self-care nga ako sa ka pastor nga naay maayong hygiene, naay maayong health. Kami usab nga makapangalagad og tarong sa katawan sa Dios og makabenepisyo niini ang the people of God nga moy nangandoy in taon o kanang positibo o nindot na mga outcome gikan sa ilahang mga pari. Salamat kayo sa inyong pagtabang, salamat kayo sa inyong paghatag og giya o pag-amuma sa namong mga kaparian.
Mga igsoon ko ni Kristo, sa ato ang pagpalayong sa ato ang ebanghelyo karon, nindot kaayo kay karon na giusab atong gisaulog ang pesta ni Saint Pedro Bautista o Saint Paul Miki and companions, mga martir sa simbahan nga andam nga muhatag sa ilang kinabuhi tungod og alang sa pagpadayon sa ato ang pagtuo diha sa simbahang Katoliko. Saint Paul was born in Japan between 1564 and 1566. Entering the Society of Jesus, he preached the gospel to the people with great success, but when persecution against Catholics became oppressive, he was arrested along with 25 others. After enduring torment and derision, they were finally taken to Nagasaki and there suffered crucifixion in 1597 on the vigil of this day. Then si Pedro Bautista, on February 5, 1597, martyred by crucifixion at Nagasaki, a Spanish Franciscan friar who had worked as a missionary in the Philippines before he was appointed superior of his order in Japan for prayer and service. Nanindot kayo ang ilahang pahinumdum kanato isip mga martir sa tong simbahan nga asa man nato taman ihalad ang katapusang gutlo sa ato ang ginhawa. How are we willing to offer our last breath for the Lord even though we experience persecutions in trial, in hardships, even in difficulties? We still hold on to our faith because we know na kaning ato ang mga pag-antos o pagsakripisyo, we are in solidarity with the pains and sufferings of Jesus on the cross. Naisip mga Katoliko, wala lamang kita naglantaw kung unsa kahangugaway o komportable ang kinabuhi, kundi bisan gumuabot man ang kasakit o mga pag-antos o paglutos, magpabilin kita sa atong pagtuo diha ni Kristo, kinasayod kita ang atong pagkakatoliko nakaangkla man diha sa kamatayon ni Jesus sa krus. Kita usab as a true follower of Jesus, we are willing to offer our last breath to the Lord and we are willing to follow Him even crucifixion is waiting for us in the future. Isip mga tinuod nga magtutuo o mga sumusunod ni Kristo, kung naaman tayo mga kasakitan, mga paglutos nga nasinati karon, dili kita angay mo reklamo, dili kita angay nga magbagulbol, kundi we offer this one in solidarity to the martyrdom of Jesus sa dihang gipadala siya sa amahan para sa pagluwas kanatong tanan. So nindot kayo ang atong ebanghelyo karon nga nagpahinumdum kanato nga gitigom ni Jesus ang napulog duha ang iyang 12 ka apostoles. Nasayod kita ang the word apostoles is the one being sent. So kining mga apostoles, mga pinili ni Jesus sa kadaghan sa iyang mga disipulo, kining mga 12 ka apostoles, kani ang iyang gitawag niya og naay close encounter and close witness or living experience with Jesus. Nasayod kita nga kining mga 12 ka apostoles naa sila personal o intimate nga kasinatian diha ni Jesus na dili lang kadtong mga milagro ang ilahang nasaksihan, bisan pa man sa mga kasakitan, bisan pa man sa mga gitawag na tuong pagsulay sa ilang misyon na sinati usab nila kauban ng ilahang magtutudlo na si Jesucristo. Pero wala man nagpabilin nga makauban nila si Jesus. After for a few months or few days sa ilahang pag-training, sa ilahang pag-uban ni Jesus, gitagaan usab sila og panahon nga sila muadto sa mga lugar aron sa pagsangyaw sa maayong balita, sa pagsangyaw sa mga tao, sa pagbag-o silang kinabuhi, o pagsangyaw sa mga tao nga dapat sila mutuo ni Jesus isip mangluluwas og anak sa Ginoo. Karon naay mga basic kayo na instruction ang Ginoo. First instruction niya, ayaw kamo pagdalag pagkaon, ni puntil, ni kwarta, o bisan unsang gawas lamang sa sungkod. But pasabot, kani bitawng ato ang mentality nga basta moadto ta sa mission, natay gitawag nato og self-preservation. Yes, nowadays,
natay mga gitawag nato nga mga anticipation na unsa po natong angay buhaton para dili ta magutman sa dalan, dili ta nga makadisturbo sa mga tao natong adtuan. We must bring something in us in order for us to kana bitawng mabuhat din nato atong mga gustong buhaton, ato ang mga mission endeavor nga dili ta makahatag og kahago ngadto sa uban. Pero look at Jesus, kini gipahinumdom niya kanato that if ikaw gipadala sa Ginoo, you must surrender your total trust in God. But pasabot, the God's providence, it should be above and superior sa ato ang mission na pagabuhaton. Kay kung daghan magitag concern manggod kana bitaw sa ato ang personal karon nga kasinatian, maglakaw lang ganita og pila ka adlaw ngadto sa usa ka lugar, magbadala magalitag malita na pag-bagpak kay panigurado gyud nga dili gyud nga kana bitawng dili ta makahasol ba sa uban. Kay kung unsa atong mga basic needs, unsa ato ang mga personal hygiene, personally we can provide, but lahi pod ang panglantaw ni Jesus na if you are a true follower of Jesus, ayaw ka mo pagdala og mga kwarta, pagdala og pagkaon, dipuntil o bisan unsa gawas lamang sa sungkod. Dako ni kayo dayo ang symbolic kayo ang sungkod, because during the time of Jesus ang sungkod simbolo kini as their protection, na pag-protection nila sa mga mabangis nga hayop, o kini pwede nilang mahimo nila nga sa sandata, sa mga halas bakaha, sa mga hayop bakaha nga posibleng moatake kanila, o sa mga posible sa mga lugar nga sila moadto og kanang bitawng mga sakaon o sa mga bahadaon nga mga dalan, pwede nilang magamit ang sungkod na ikatulong nilang tiil nga makahatag kanila o kanang makatabang kanila sa ilang paglakaw sa mga malisod nga dalan nana mga igsuon. So note first instruction sa Ginoo. Ikaduha, ayaw ka mo pagdala og sandalyas, pagdala laing biste gawas sa inyong gisulog, miingon usab siya kanila. No? Karon gani nga sama sa kong gigon sa una nang gigon ako nga 1 or 2 or 3 days na gani nga mawala ta sa ato ang panimalay, di malita na magani atong dalon, daghan na magani kayo, siguro on yun nato nga dili ta mahotdan og brief, dili ta mahotdan og kanang medyas, den tuwalya, og kanang pantulog, paglakaw. Karon ang gingon ni Jesus, gawas sa inyong gisulob, mingon sa tupatapot lawas sa sila nga nang lakaw. Tapot lawas sa sila nga miadto sa misyon. Unsa ka katuno nga maabot sila sa mga lugar nga sa ilang padulungan, kato ilahang gisulob, bora pud ilahang kanang sulobon og balik kuman sila makaligo. Sa tupadi ay gitagaan og dako og importansya ni Jesus nga dili kita ma-focus sa ato ang mga personal concern. Kay mao din ni ay nga kung focus ka sa imong mga personal concern, ang buot pasabot ni ana, dili kay ka makaadto dayon bisan asa, kay tungod mingon man ka nga dili ko makaadto dadto kay daghan kong bagahe nga dala. Dapat di ay kung less baggages, less ang imong mga concern sa kinabuhi, you can move anytime and anywhere. O wala kay daghang gihuna-huna. Mao gyud na ang wisdom gyud ay sa gitawag nato og travel light, no? So mao gyud nga kana bitang mga backpacker, usa lang ka bag dayon unsa ra ang mga basic essentials og mga basic needs lang nila ang naa sulod silang bag. Dali ra kay nila ang pag-transfer o dili sila hisitan sa pag-adto sa mga lugar bisan pa maglayo or lisod, kay gaan man ang ilahang pag-travel, wala man sila daghang mga dala.
Dayon ning padayon pa yun si Jesus sa inyong pag-abot sa lungsod adto saka sa balay nga nagdapit kaninyo ug ayaw balhin sa laing balay hantod mubiya kamo ni anang lungsura. Hindot kayo mga igsuon nga ang kanilang pagsangyaw sa maayong balita kanang magtugutan lang nato kung kinsa lang tong mga willing ug andam nga mudawat kanato. Dili day angay ipamugos ang pulong sa Ginoo. Naa sila freedom and free will if these people will accept us or will reject us. Dayon sa atong ipadayon, kung mahitabo kamo usa ka dapit diin ang mga tawo dili udawat kaninyo o dili mamati kaninyo, yai kaning dapita ug takpaka ang abog sa inyong tiil ug pasidanan akini kanila. Nindot kay nga pasidaan sa tuang tanan mga igsoon ni Kristo nga kana dayang ato ang pagsangyaw sa maayong balita, we should be mindful enough nga dili ni ato ang trabaho, dili ni ato ang misyon. Gipadala lang ta sa Ginoo, gisugo lang ta sa Ginoo, and there are times that we experience rejection. We experience that we are not accepted to the community or to the people. Ayaw inayon nga mahimo kang emotional, mahimo mangluod din ka, muhilak din ka kay ingon si Jesus ang nag-reject kaninyo, sila usab ang nag-reject kanako nga mao'y nagpadala kaninyo. So dili nita mahimong emotional yun, no? We should be rational enough na kani akong buhat, dili ni buhat nako, gisugo lang ko sa Ginoo. Kung dili ko niyo dawaton, ang tamaw to say, nag-reject po ninyo o nagsugo ka nako. Simple as that. Dili ta dapat ba magmadrama-drama, dili ta dapat tayo nga magluod, kundi dawaton na to ang realidad nga inana gyud ang kinabuhi. Bisan pa og lunlon na tiunay og kanang in good faith kayo imong intensyon sa pagsangyaw sa maayong balita, naagi na mga higayon nga you experience rejection og dili ka pagadawaton sa mao na society or komunidad. Sa akong kasinatian isip misyonaryo as a previous nga na-assign ko sa mga religious community, no, when I was there particularly in Apostolic Vicariate of Hulusulu, particularly in Tawi-Tawi, kanang naakanako ang pagpanuko, naakanako ang kahadlok tungod kay first time nako sa maong lugar. Kay tungod kay first time lagi nako, then giingnan pa jud ko sa atong bishop na si Archbishop Lampon na mo ay bishop sa Hulusulu that time nga you will be assigned in a critical and dangerous mission area in Tabawan, Tawi-Tawi, which is usa ka lugar diin na ay kasinatian ang usa ka komunidad na ang ilang pari before gisulong sa mga rebelde, gikuha dadto sa chapel, gipatay o mao to nga mo'y hinundan nga naay medyo nga tension between the politics and the church. Dadto ko na-assign. For almost 2 years dadto mga igsuon, kauban ako ang ato ang mga igsuong kaparian sa Oblates of Mary Immaculate or OMI, kana bitawng dili kailangan nimo i-present imong kaugalingon nga ikaw usa ka seminarista, ikaw usa ka pare. By a simple gesture of kanang presenting yourself as an ordinary people na you are na ay kay dala nga pagrespeto, pagmahal o paghata og love and concern sa mga tao, the due respect po na ihatag kanila, ihatag po nila kanila sa walay pagduwa-duha. Ug mao na akong kasinatian isip na assign sa maong lugar. Gamay nga isla, 98% ang mga igsuon natong mga Islam or mga Muslim, 2% lang ang mga Kristiyano. Then during sa pagpanimba kanang naalang ni mga pulo or usahay, 8 lang ni musimba, kauban pa jud ang mga Marines nga sundalo, mga escort namo. Usahay kung wala pa jud sila, kami lang duha sa pare nga na-assign dadto. Nabitang makaingon jud ko ba nga
gipadala ta aning lugara not because para to evangelize and to convert other people, kundi ipakita lang din nato kung kinsa si Jesus isip mga Katoliko ngadto sa mga kaigsuonan natong ubang mga tinhuan. So mao ni bag-ong misyon sa atong simbahan karon, that you are going to be sent in a specific mission area not to convert people but to live with other sect and denomination, with other religion, na to present to them, ikaw ang mahimong representante sa Romano Katoliko nga simbahan. So dili na their conversion, kundi to live with them side by side, na ipakita nila nga mao ni ang simbahang Katoliko o ikaw mo'y nagpresent dadto isip misyonaryo. So harmonious na ang pagrespetuay, na ang pagminahalay, o naa diha ang gitawag nato o kana bitawng decente nga pagkinabuhi kauban sa mga ubang simbahan o ubang relihiyon. So kung si Jesus nag-ingon ka nato nga ayaw ka magkabalaka kung makasinati ka mo og mga rejection, dili ay assurance day no nga ang imong adtuan mga Katoliko nga daan nga dili ka makasinati og rejection. No, even though kanang lugara dugay na kayo nagiila na mga Catholic community or Christian community, pero naagyapod day mga panahon og takna na ikaw nga gipadala dadto dili nila totally madawat, not because of you. Ayaw na siya i-take it as a personal nga rejection, kundi dili nila madawat nga ang pulong sa Ginoo na usahay mo'y sakit kayo nga paminawon, usahay mulagbas sa ilang kasing-kasing, usahay imbis nga ang pulong sa Ginoo raon ta ang ilang kasukan, ikaw may nagsangyaw, ikaw may nagdala, ikaw mo'y ilang i-reject. Ug dapat critical ta nga magunahuna ni ana. So mga igsoon ko na ni Kristo, na sa ako ang pagpadayon busa naingon pa gyud sila diri nga naglakaw sila og nagwali ang mga tao na kinahanglan maghinulso sa ilang mga sala og ilang gihinganlan og daghang mga yawa ug giplasan nila ang lana og naayog daghang mga masakiton. Na but pasabot na ang tumong tuyo nato sa atong pagmisyon is to restore the original dignity of the people of God, na kita di ay isip mga binuhat sa Diyos, kita di ay isip mga adopted sons and daughter of God. We must restore our dignity na pinaagi diha sa kumpisal, bubalik kita sa original nato na estado na kita mga anak sa Ginoo. Kay every time we commit sin, every time nga mubuhat tag sala, naghinahinay tag palayo sa ato ang amahan. Sa dihang kita dili mo dawat o dili kita nga mapabsanon nga mudawat sa ato mga sala, murag sama ra pod nga ato ang gipakataas atong kaugalingon ug wala tay pagdawat o paghinulsol o walay remorse sa ato mga sala nga nabuhat. Hinaot pa unta sama sa ato ang mga martir sa simbahan ni San Pedro Bautista o ni Saint Paul Niki o mga kauban nga bisan pa man o ganang makasinati kita og mga pangluto sa ato ang pagtuo, makasinati kita og mga dili inanaadali nga kinabuhi, we remain faithful and loyal to God because we know na kining kinabuhi dili man ni atua, di pa hulam ra man ta sa Ginoo. Dapat mayimutang faithful sa Ginoo nga mo'y naghatag ka nato og kadasig, mo'y naghatag ka nato og kinabuhi ngano di pakatawo taning kalibutan. Dili ka dapat malimot niya na. Kaya ang tao mga usahay malimot, ang iyang fidelity, ang iyang faithfulness, maadto man noon sa tao nga asa siya kuan og utang na loob. Dapat ang utang na loob nimo dili sa tao kundi sa Ginoo nga mo'y tinubdan sa kinabuhi, mo'y tinubdan sa pagtuo ngano naata dinhi karon. So mga igsoon,
Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga kaigsuonan ni Tita Barrera and family, Sabado ang Kahandig family, o sa nila Ma'am Flores and family, at Laila and Del Mundo and family, o sa tanan natong mga higala ug amigo nga naminaw karon diha sa Dipolog, Usamis, Pagadian, Iligan, Marawi, o sa tanan na mga kaigsuonan naton naminaw. Have a blessed day kanatong tanan. Mga igsoon, di din ako kutob, ayaw kamog kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan na ang tao nga naningkamot nga nagpuyo sa pulong ni Jesus nga sama siya sa usa ka kahoy nga gitanong sa daplin sa sapa kansang ang dahon dili gayud malaya ug timpo sa tinbunga buhatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan na atong mga nadungog ug gipamalandungan makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan. Kamoy magdala kanato sa tuang gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit ang gipangandoy sa matag binyunyagan. Magsuon ug manausab uban sa pangama sa itong mahal nga birhen na si Santa Maria, o itong gitawag nga misamisnon o birhen sa kuta, ang Diyos magapanalangin usab kanimo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless kanatong tanan o maayong adlaw.